So ngayon ay June 5 at ngayon ko lang share itong aking salamin na pinagawa ko sa Quiapo last month, May 26. So medyo busy lang kasi kaya ngayon ko lang may share sa inyo itong salamin na suot-suot ko ngayon. So ang tawag dito ay progressive lens. So hindi ito yung ordinaryo na salamin or reading glass. So ito yung dati kong sinusuot na doble vista. Ayan. So kung makikita nyo, di ba ang karaniwan sa doble vista, yung parang meron siyang hati sa gitna. Ito wala siyang hati sa gitna pero meron siyang maliit na parang bilog dito sa baba. Ayan siya. Pero sa progressive lenses, ito na siya. Ayan. So itong progressive lens na to, pag tumingin ako sa malayo, malinaw siya. And then pag tumingin ako sa malapit, pagdating sa baba, malinaw pa rin siya. Hindi katulad dito sa double vista. Ito pag sinusuot ko to, malinaw ang paningin ko sa malayo. Pero kapag ka malapit na, yung aking babasahin, nagiging blurred na yung paningin ko. So ang tendency, laging ganyan. Nakatingala ako kasi nga, para mag-adjust yung mata ko dito sa binabasa ko ng malapitan. So ito yung mahirap sa double vista na malinaw siya sa malayo, pero malabo na siya pagdating sa malapit. At yun ang reason kung bakit ako ay nagpagawa ng progressive lens na, ayan siya, wala na siyang hati, wala na kayo makikita bilog dito sa baba, nakikita ko ng malinaw, yung mga bagay sa malayo at nagiging malinaw na rin yung paningin ko kahit na yung binabasa ko ay malapit ng malapitan. So ito yung advantage sa progressive lenses. At nagpagawa ako ng aking salamin sa Quiapo, sa Mendoza, Nicolas Optical nitong May 26. So pagkatapos ko magdivisoria, yun, dumiretso na ako sa Mendoza. So ang price ito ay medyo may kamahalan, nasa 4,000 pesos siya. Bakit? Itong lens na to ay kumbaga medyo may pagka-high-tech na dahil nakikita mo na yung mga bagay sa malayo at nakikita mo na rin mga bagay sa malapitan. Hindi ka na yung dating gumagana yung tumitingala. This time, kay malayo, kay malapit, okay lang. Kumbaga, walang nagbabago sa pag hindi na ako gumaganyan. Unlike dito na ganun yung ginagawa ko. So, yun yung reason kung bakit medyo may kamahalan siya. And then second, meron din ito tinatawag na blue buffer or blue-black. Ibig sabihin, pag gumagamit ako ng computer, ng laptop, or ng cellphone, nakokontrol niya yung radiation dahil nga sa meron itong blue-black or blue buffer na tinatawag. And then third, meron din itong transition. So ibig sabihin, kapag lumabas ako at matindi yung sikat ng araw, nagiging dark yung salamin nitong aking suot-suot ngayon. Ito sa video na to, ganito yung itsura niya kapag lumabas ako tapos mataas yung sikat ng araw or matindi yung sikat ng araw. So, kumbaga, para ako naka-shades pero hindi naman siya totally naka-shades. And then, meron siyang transition, nagda-dark itong lens na to, pero hindi nagiging dark yung paningin ko. Kumbaga, ito lang pinakaharap ang nagda-dark. And then, bakit nga ba ako napunta sa Mendoza Optical Clinic? Kasi, sa pag-search ko kasi, so, dapat sana pupunta ako dun sa yung commercialized na mga optical clinic dito na nakikita natin dito sa social media, sa Facebook, sa TikTok, ganyan. And sa pag-search ko, dun ko lang mas na nakita na marami palang mga clinic, mga optical clinic sa Quiapo na as in talaga masasabi natin legend. Kasi sa sobrang tagal nila, kumbaga sila yung pinaka-kauna-unahang optical clinic sa Quiapo. And because matagal na sila, so syempre mas marami silang experience. And then at the same time, dun ko din nakita na mas murang magpagawa ng salamin at magpa-check up ng mata sa mga ganong clinic na as in talagang pangmatagalan na. And then, nag-search ako kung saan ba maganda dito sa TikTok at nakita ko nga itong Mendoza Optical Clinic. And then, nag-base ako doon sa mga comment at doon ako nag-decide na pumunta sa Mendoza. And kung masabay na experience ko sa Mendoza, tulad ng nabasa ko doon sa mga comment na sobrang bait nga doon ng mga staff, sikasuhin ka talaga nila. Well, kung magasabi naman nila, to see is to believe. At pagpunta ko nga doon, talagang sobrang bait, sobrang tiyaga ni ate sa akin. Actually, noong nagsusukat ako ng salamin, first time kong pumunta doon. So, actually, ang nasukat ko na salamin siguro mga nasa halos mga more than 5. Yung salamin na pinatong niya sa istante para lang sukatin ko kung ano yung bagay sa akin. Tapos, ayun nga, matyaga talaga siya na pinapakita niya sa akin yung mga salamin na nasinusukat ko. Tapos, actually, eto nga, pinili ko yung medyo may kamahalan kasi meron doon salamin na mura lang, nasa 500 pesos lang. Kaya lang kasi nung sinukat ko siya, para siyang para siyang laruan na parang hindi siya pang matagalan. Kaya eto nung nakita ko ito, I think ito ang price ito ay nasa 1,200. At ang nagpamahal nga ng price yung progressive lens and then meron siyang blue black.
And then, meron din siyang transition. So, yun yung nagpamahal dito sa salamin na ito. Tapos, ito ngayon napili ko na ayan nga yung tatak niya, Dior. Tapos, meron din siyang kasamang lalagyan. Mamimili ka ng lalagyan at ito yung napili ko yung medyo kulay dark lalagyan niya. Tapos, may kasamang pampunas ng salamin. Punta ako doon pagkatapos ko mamili ng paninda namin sa Divisoria. So, dumating ako doon siguro mga 10 o'clock. Pero, medyo nagka-delayed, medyo nagtagal ako doon kasi dumating yung mga doktor, si doktor at saka si doc na mga alas 12 na. Kaya yun, bago nga sila dumating, ang ginawa ko ay kumain na lang ako sa Chowking kasi gutom na ako. At ayun nga, buti na lang sa pagsa-search ko sa TikTok, doon ko nga nalaman na ang Mendoza Optical ay halos malapit sa Chowking. So ito yung Mendoza Optical, halimbawa, ayan siya, ito yung Mendoza Optical, doon sa kanto doon, sa medyo bandang malayo, nandoon naman yung Chowking. Kaya ayun, habang wala pa sila, ang ginawa ko ay kumain muna ako kasi nga gutom na ako. And then sa umpisa nga, wala pa masyadong tao. Pero, nung pagdating ng mga bandang 12, at ayun nga, dumating na si na doktor at saka si doktor, hindi ko ano tawag sa kanila, as in talagang ang daming nagpapagawa sa kanila ng salamin, ang daming nagpapa-check up sa kanila. At masasabi ko nga na sulit yung pagpapagawa ko ng salamin na to kasi ayan, nasuot ko siya at nagagamit ko siya. And actually, marami ng mga optical clinic. Halos, yung iba nga doon, walang masyadong tao. Kaya lang kasi nga, sa pagsasearch ko nga dito sa TikTok, maraming positive reviews, mga positive comments dito sa Mendoza. Kaya talagang nagtiyaga ako, nag-intay talaga ako doon ng halos sa mga 2 hours. Paano ko nga ba nalaman itong progressive lens? Kasi nga, nag-search ako sa YouTube at dahil nga ito kasing double vista ko ay medyo may damage na. Katulad nito, ayan, sira-sira na kasi itong pinaka nasa tenga. Dahil 2023 ko kasi ito pinagawa dito sa amin sa Malolos. Tapos ito makikita nyo nga na medyo meron na siyang konting basag. Kaya nag-iisip na talaga ako na gusto ko na magpagawa ng panibagong salamin. And then at the same time, napapansin ko kasi na medyo malabo na yung aking mata. So ayun, sa pag-search ko sa YouTube, nakita ko nga yung tinatawag na progressive lens. At doon ko lang nalaman na meron palang ganong salamin na malinaw yung paningin mo sa malayo at sa malapitan. Tapos, sa mga comment na nalaman ko din na medyo mahirap mag-adjust kapag progressive lens yung ginagamit kasi may tendency daw na mahilo ka kapag ginagamit mo na yung progressive lens. And doon nga ako nagdalawang isip kung magpapagawa ba ako ng ganun salamin kasi baka hindi ko kayanin, baka masayang lang ipagbabayad ko. Ganun nagawa na nga itong salamin do. So, sumakay na ako ng jeep pabalik sa Divisoria. And nung nasa jeep na ako, okay na, sabi ko, kaya ko pala, nakakapag-adjust pala yung mata ko. Pero grabe, nung bumaba na ako sa jeep at naglalakad na ako, doon ko lang talaga naramdaman na, oh my God, para akong lumulutang. At tinanggal ko, hinubad ko ulit yung salamin na to kasi muntik na ako mabangga. Kasi pakiramdam ko talaga lumulutang ako. Alam niyo yung feeling na parang nakainom, ganon. Lumulutang kayo, naninibago yung mata ko. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. At dito ako nagsanay na suotin itong salamin na to. And then ayan, after 1 week, more than 1 week ko na suot itong salamin na to, masasabi ko na sulit naman yung paggamit ko ng progressive lenses. At sa umpisa, medyo mahirap, pero eventually, masasanay din yung mata nyo, makakapag-adjust din yung mata nyo. Kasi kumbaga, kung ano yung nakikita ng mata nyo, yun na magre-register sa utak nyo at sasabihin ng utak nyo na, well, mag-adjust tayo, dapat ganito yung tingin natin, dapat ganyan. At tinuro nga sa akin ni doktora kung paano ba ako titingin gamit itong progressive lens kasi nga iba ito sa double vista at actually kahit pa paano nagka-idea na rin ako kung paano ito ginagamit kasi nga sa pagsa-search ko din sa YouTube. So ayan, meron time na i-adjust mo yung mata mo, i-adjust mo yung ulo mo, and then kaliwa, kanan. So it's either i-adjust mo yung mata mo or i-adjust mo yung ulo mo para makatingin ka ng malayo, na maliwanag, sa malapit at sa malayo. So, ganun yun. Kaya masasabi ko na sulit naman po yung pagpapagawa ko ng progressive lens dito sa Quiapo. At ayan, sa mga gusto pong magpagawa ng salamin, marirecommend ako po yung Mendoza Nicolas Optical. And disclaimer lang po hindi po ito sponsored. This is not sponsored. Ako po mismo nagbayad dito. Galing po ito sa sarili kong bulsa. At ayan, binibigyan ko lang po kayo ng idea kung saan ba magandang magpagawa ng salamin. At ayun po, after more than 1 week ng pagsuot ko nitong progressive lens, masasabi ko po na sulit naman po yung papapagawa ko ng salamin kasi ayan, nakakapag-adjust po yung aking mata. Sa una, medyo mahirap kasi nga para kang lumulutang, medyo nakakahilo. Pero as time goes by, kapag ginagamit niyo po yung salamin everyday, nakakapag-adjust po tayo.
So, ayan po siya. At katulad nga niyan, dati pag ako ay nagbablog, hindi ako makagamit ng salamin pag ginagamit ko itong double vista. Kasi nga, hindi ko na makita yung screen pag ito ginagamit ko. Pero this time, ayan, nakakapag-vlog na po ako gamit itong progressive lens kasi nakikita ko na po ng malinaw itong itong screen na ito. Sa mga gusto pong magpagawa ng salamin, marerekomenda ko po sa inyo yung Mendoza Nicolas Optical sa may Quiapo at sulit naman po yung binayad ko doon, sulit yung pag-iintay ko ng medyo may katagalan. And actually, that day ko din po nakuha yung salamin nito, siguro mga after 30 minutes, nakuha ko na rin po yung salamin. So, ganun po kabilis yung pag-iintay doon sa salamin na ito. Yung disclaimer lang po this is not sponsored. Ako po mismo ang nagbayad ditong aking salamin. Galing po sa sarili kong bulsa, itong pinapagawa ko ng salamin na to. At ayun po, meron po siyang kasamang lalagyan, meron po siyang kasamang pamunas. Ayan po siya, kulay pink. So, ayan po. At pare-recommend ko nga po yung Mendoza Nicolas Optical.